Sa video na to ay makikita nyo kung magkano yung mga bilihin namin dito sa Japan at magkano yung nagagastos namin sa isang buwan. Tara at samahan nyo kami sa pag-ikot. Nakita siya stop toy. Ano to? Ito yun. May makukuha dito. May susi dito. Mamaya testing natin. Grocery muna tayo. Ready na tayo 100. So dito yung push card. Kailangan ng collateral na 100 din. Ayan. Maglalagay tayo 100 din para ma-unlock natin siya. Pero yan, mamaya makukuha din natin yan kasi pag sinuksok ulit natin to doon, lalabas ulit yung 100 yen dyan. Ang outfit ni Yokito ngayon is teddy bear. Yan. Kasi mamaya maglalaro kami sa labas. So samahan nyo rin kami pagkatapos namin mag-grocery para hindi siya lamigin. Kuha tayo ng tray. Basket. Ay, basket pala. Isa sa napansin ko sa grocery na to is yung sa may entrance, wala kang ibang dadaanan kung hindi yung mga prutas at gulay bago ka makarating sa pupuntahan mo talaga. Saging, pwede, maglagay lang tayo ng stock. Ayan, so itong mga saging na to, galing to ng Pinas, ay makikita nyo yung tatak. 90. Then meron nakasulat, ayan, Philippine. Ano ba? Hilaw ba tong ganito? Yung mga marunong tumingin ng hinog sa ano. Ah, mga ganito siguro. Pero wag yung masyadong hinog. Okay din. So dito meron din mga pinya. Ito mga pinya na to, galing rin siya ng Pilipinas. Ayan yung tatak ko. Yan siya ng dole. Dole babasa dyan. Tama ba? Dole. Kasi mga ganitong prutas sa mga tropical country mo lang mabibili. So, ini-import pa yan dito sa Japan. Ito yung mga import talaga. Papaya. Saan yan? Parang hindi sa... Philippine din. Ayun. Dragon Galing rin fruit. sa atin. Dragon fruit. Itong dragon fruit, Vietnam. Vietnam. Vietnam nakasulat. Nag-iisa na lang siya. Ito sibuyas na pula. Mahal to dito. Ang halaga niya is 125 yen. Isang piraso lang yun pero malaki Kalahating kyabetsu. Lalaki ng repolyo dito. Pang ano? Pang Kita niyo, yung palad ko nilaga. malaki yan. Kalahati lang. Yung kalahati. So, ang kalahati is 156 yen. Yes. Ano yan, babe? Ulit? Celery. Celery. Mas Baga malaki sa ba siya kaysa Tagalog, sa ano? kinchay. Mas malaki ba siya dito? Compare sa Pinas? So, ganyan din kalaki. Hindi, maninipis. Merong manipis, merong matatabang ganito. Ito, sa ibang mga gulay dito, ang lalaki. Kuha ka rin ng carrots. 65 yen isa. Lagay natin sa Shanghai natin. So kahapon kasi nanggaling kami sa Philippine Festival, di ba? So naisipan namin gumawa ng sarili namin Shanghai. Kasi ang sarap nung nabili namin doon and kaya nga naman din lutuin yun. Yan ang malaki, no? Labanos. Labanos. Sa atin di ba maliliit lang? Parang upo na yun Mahal tong isa kabila. Hindi ko alam. Ito galing Spain daw Baka ito Pero Japan. parehas lang din naman kasi yung lasa ng bawang. Ito, isipin mo, isang piraso nito is 135. Kasi itong presyo na to, yan yung presyo niya. Then plus tax. Kaya meron ganito. So 135. Luya, ganun din. Nasa 144 yen. Ito, Mahal na rin na kalamansi. silyo. Kalamansi ito. 166 yen. Dalawang piraso. Patatas. Ito yung mga normal na sibuyas dito. Yung karaniwan. Sa atin kasi red, di ba? So ito yung mas binibenta talaga dito. Buti na tsambahan natin kanina isang pirasong pula. Pero na kuha na rin tayo kasi mauubos sa lumpia. Kuha ka na. Wala na tayong panggisa-gisa lang. Ito kasing puting sibuyas, medyo matabang siya. Wala siyang parang anghang. Hindi siya Kapag nakakaiyak kinagat. masyado. So ganun din, 135 isa. Ito, beef to. So yun ang presyo niya. 240 per 100 grams. Pang lumpia natin, sweet chili sauce. So plano nga namin maglaro after. Then pag-usapan pala natin kung magkano yung nagagastos namin sa isang buwan sa pamimili dito sa Japan. Kasi marami rin ako nakita sa comment na mataas ang bilihin dito. So makikita nyo, ito ang pinakamahal dito sa ngayon. Bigas. Okay, so ito mga bigas. Biglang nagdoble yung presyo niya. Simula nung ano man nangyari noon, babe? Nag-shortage ng bigas. Basta di ko alam, merong... Sa sobrang init. Sa parang ganon. So, simula nun, biglang nagdoble yung presyo. Itong tag 10 kilos na to, dati, ang presyo niya lang, ito lang yan, na 5 kilos na lang ngayon. Ngayon, ang presyo niya is, doble na, 6,469 for 10 kilos. So, lagay yung conversion dyan sa screen natin. So, kuha tayo na itong 10 kilos. Grabe, hindi na bumalik. Parang nangyari, nagtaas to 2 months, 3 months ago. Sa mga nandito sa Japan, comment dito sa baba. Parang mga 3 months ago lang. Nagdoble talaga siya. Tapos ang hirap maghanap ng bigas dipan noon. Parang mga 2 months ago, wala kang mabilan ng bigas. Laging ubos to. Ang hirap maghanap. Pero buti ngayon, meron ng stock. Mahal pa rin. Hindi bumalik sa dati yung presyo. Nag-hoard kasi yung mga tao noon. Wala tayong noodles, di ba? Kuha tayo mga kapramen. Kaya tayong tatlo. Kinakain niya yung bawang. So yung kapramen, ang presyo niya dito, 759 kada isa.
So ito yung madalas nyo rin nakikita sa mga pinapapasalubong dyan sa Pilipinas, itong seafoods na ramen. So sobrang daming pagpipilian yan. Mga flavors, hindi lang ramen. Ayan, merong curry, chili tomato, Yakisoba. yakisoba. Wata yakisoba. Ito, paborito ko rin to, yakisoba na to. Ito yung may mayonnaise. Gusto ko rin to. Nasaan na yung hawak niyang bawang? So ito yung section ng mga pangsawsawan. Kita nyo sobrang daming klase. At nung bago ako dito sa Japan, hindi ako nakakabasa. No? So ito yung toyo. Ayan, nakalagay shoyu. And kung di ka nakakapagbasa, dapat meron ka mga picture. So i-google mo. Ganun lang ginawa ko dati. So ginoogle ko siya para lang malaman kung alin ang toyo dyan. Kasi meron sila mga specific, babe. Alin ba yun? Yung sa mga soba, mga ganon. Mga panghalo, iba-ibang klase. Kaya kung di mo alam, talaga magkakamali ka ng bili, magkakamuka. Ito saan to, babe? Yan yung ponzu sa nabe noon. Oo, sa nabe. Meron kasi yung nabe na tinatawag. Para siyang nilaga yung style. And yun yung hinahalo. Nakita nyo magkakamukha yan. Pag di mo nababasa, magkakamali ka talaga ng bili. So isa lang yun sa mga naging struggle ko nang bago ako dito sa Japan. Yan, syempre mantika, makikilala mo kagad yan. Mahalata naman siya. So ito, yan, mga instant. Paborito niyang miso soup. Dalas ko niyan, kasabay ko sa pagkain. Instant lang siya. So, healthy yan, miso soup na yan. Ay, babe, bili tayo na makakain. Sa Sige. tatambayan natin sa park. Para habang naglalaro si Yuki. Chichirya o tinapay? So, ito pala yung presyo rin ng mga chocolate. Paboritong pasalubong. Mga pampasalubong. Ayan, 105, 125. Itong crunchy, masarap to. Kuha tayo nito isa, babe. 187. Set, kuha rin tayo nito. Sarap to eh. Para siyang pambata, pero masarap yan. Kuha na tayong dalawa. Jagariko da ne. Jagariko. Chodai date. Papa chodai. Durog na yan pagbukas natin mamaya. Mga pet lover. Sinabay na nila dito sa grocery. Dahil kasi may alaga dito mga pusa at aso. Eh, kahit naman sa Pinas, di ba, meron? Aso kasi namin, ano lang eh. Aspin lang, kaya yung mga tira lang namin yung pinapakain dun. Kaya okay na sila dun. Okay na ba yan? May nakalimutan pa tayo. Pang Shanghai. Ito yung mga parang kakanin talaga dito nila mismo sa Japan. Wala nga lang Yung mga arnibal. itsura. Ito, may arnibal. Pero wala nang powder. At meron din powder. Ay, yan na lang. Ito na lang? Oo, Sumayin dango. ito? Ito na lang siguro. Mukhang masarap to. Mas Pero masarap ito eh. arnibal kasi. Sige, ito na lang. Kaya yung pinaka nila dito. Masarap yan. Mga rice cake. Rice cake tawag yan, babe, di ba? Yung kito kun. Ay, naku. Tinapay. Ito. Kuha tayo nito. Busy anak natin sa paghahalungkat. Tuna. Laki na nitong babayaran natin na. Dito naman is yung mga iinitin mo na lang, mga luto na to nandito. So maganda sa section na to, kapag gabi, halos nagpi-50% siya, meron discount kasi laging bago yung mga item dito. Yan, tulad nito meron ng discount, umaga pa lang, 3% discount siya. So habang tumatagal, habang gumagabi, hanggang bago sila magsara, pataas yung discount niyan. Yan, mga sushi. Parang pag onigiri, mas gusto ko yung sa konbini. Daan tayo konbini, babe. Ito, ay hindi, may dango na tayo. So last natin is itlog na lang, tapos labas na tayo para makapag-kwento kami sa inyo. Yung kitong kulit, nilalaglag yung mga pinamili namin. Ayaw magpaawat. So yan, itlog, 10 pieces yan, 12. 10. 10 lang, di ba? Ito yung pinakagusto ko sa itlog. 356 kasama sa tax. Kasi malalaki na siya. Yan brown. Gusto talaga butasin ni Yukito yung mga plastic, oh. Bali, bibili naman na natin yan, okay lang. Yes. Diyan ba sa Pinas, anong pala yung mga item na bigla nang nagmahal? Dito yung cashier, then dito naman yung lugar kung saan ka magpapak ng mga pinamili mo. So ayan, may mga table na ganito, may plastic dyan. Kung kailangan mo na itong pang 1 kilo, then ito naman kung madulas yung kamay mo para makakuha ka na maayos dyan. So antayin lang natin si Yumi-chan na matapos magbayad. So ayan, sa machine lang siya magbabayad. Lalabas dyan kung magkano yung bill mo. Then lalagay ka lang ng pera doon. Ito yung bill natin. So naging bill namin is 13,465. Laki nang inabot Tawagin may bigas rin. So yan, nagdadala na nga pala si Yumi-chan ng ganito, lagayan, para di na kami bibili ng plastic. Si Yumi-chan na bahala doon kasi si Yukito, ang hirap anahin. Naglilikot na. So gusto nga bumaba. Kaya na lang muna natin siya maglaro. So dito medyo malaki-laki yung na-less nila sa tao kasi walang bagger. So kanya-kanyang lagay lang. And so pagkatapos mo mag-pack, mga basket, meron lagayan na ganito. Hanapin mo lang siya. Ilagay natin. Natira pang basura sa sibuyas. Sakto, no? Simbi kasi tatali ko na lang sa bike ko. Ano, laro tayo dito? Testing natin. Mamaya, yung baka maswertehan. yung pinagsaulihan nito. Ay, sasauli pala yan. Hindi, idadali muna natin sa bike. O sige, sasakay lang muna namin itong mga gamit. Sakto sa may basket ni Yumi-chan. Ngayon naman, tatali natin to sa bike ko.
budget sa bike natin. Soli na natin tong. Tara na yung kita. Sundot lang ulit natin tong parang key. Lalabas na yung 100 natin. Ngayon, isugal na natin tong 100 na to dahil nagamit na siya sa ano. Dito yan, yung may mga susi. Oh, tama no? ポーチの中には Ah. 鍵は入ってもいません? Sabi oh. Ano ba itong mga pa-premyo? Laruan lang rin ng bata eh. Pero mali mo mga tiyempo tayo. Parang may laman yung pink na yan. Yan, yung pink. Hala, sala. Tara na, uwi na tayo. Ay de. Kita, ikay ka, kita. Ay de. Bigat. Ngayon naman is pumunta tayo sa tabing ilog para makapaglaro si Yukito at mapag-usapan natin kung magkano yung nagagastos namin sa isang buwan para sa grocery. Ito mga ibon, nakatambay lang oh. Di ba sila seagull? Hindi seagull, parang mas malaki. Pero di ko sure. Comment nyo kung alam nyo. Pakita ko. Ayun oh, ang cute. Ang ganda ng kulay. So pag ganito kasi yung hangin, kaya lahat sila dito nakalingon para tumagos lang sa kanila. Para silang ano lang, magka-class picture. So ayan, napakaganda talaga dito. Hanap lang kami ng pwesto. Ang plano namin doon, ayun na, merong upuan. Doon kasi sa kabilang side, merong mga sunbathing. So doon tayo sa kabilang side. So ayan, nakapili na kami ng pwesto. Yung mga pinamili namin, nakakainin namin. Nandun na. Si Yukito nakatulog. So dito muna siya. Hayaan mo lang namin. Then mamaya, hahayaan namin siya magtatatakbo ngayon dito kasi ang dami na namang energy niya. Nakatulog na siya eh. Alright, so habang kumakain kami, is pag-usapan natin yung mga gastusin namin pagdating sa pagkain. So, nakita nyo naman dun sa video ko, yung day in a life. Hindi na ako nagbabaon ng pagkain. So, medyo nag-less kami. Pagdating sa rice, kasi doon ako bumibili nga, may pagkain ako doon sa trabaho. So, tulad na ito, meron siyang 5% discount. So, sa mga grocery nga na ganun, kung nagtitipid ka talaga, balik ko bumili ng mga ulam doon, mga tinapay. Pagpasara na yung store, kunyari magsasara siya, anong oras nagsasara? 9? Sabihin natin 9. Mga 8, pumunta ka 8:30. Halos half na lang yung presyo ng ibang mga pagkain. Yung mga syempre yung mga pwede magstay ng matagal doon, hindi pa. Pero yung mga katulad nito, tinapay, mga bento doon, yung mga pagkain na naiinti na lang, naka-sale na yun. Lalo na kapag umuulan, mas maaga silang maglagay ng mga percent off. Kasi walang bumibili. Ngayong umaga, umabot ng 5 degrees. Yung salamin namin sa bahay, mga bintana lahat may moist. So, yun, ganun kalamig ngayon dito kahit makita nyo na maaraw. Yung napamili namin ngayon, nakita nyo naman kanina, nasa 13,600 plus, sabihin natin 14,000. Isang grocery lang namin yun. Siguro pang ilang araw lang natin, pang 1 week lang rin, no? Hindi siya pang 1 week kasi ang binili lang natin pang Shanghai lang yun. Naka-budget kami sa bahay ng 60,000 yen para sa isang buwan. Sa amin ng lahat yun Pero syempre bukod yung expenses ni Yukito sa gatas, sa sarili niyang pagkain, no? So malaking part doon is yung bigas. So yung bigas, nakakailang kilo tayo sa isang buwan? 20 kilos. Bumili tayo 10 kilos kanina, nasa 6,000 plus. Magkano? Kasi 6,000 plus. So mga sabi natin 12,000, 13,000 na. Sa bigas pa lang yun. Tapos syempre nakita niyo naman yung mga ingredients, mga sibuyas, mga bawang, nasa 130, 140, yung isang maliit lang. So yung 60,000 yen namin. Minsan kulang. Hindi pala minsan, madalas kulang. Nagkukulang pa talaga yon. Kumbaga may mga abono-abono pa kami ng pakonti-konti. And yung ganong budget, hindi ko alam kung maluwag na tayo sa budget o hindi. Parang hindi. Kaya naisip ko, mayroon din nanonood dito ng mga nandito sa Japan. So, comment nyo nga rin dyan sa baba kung paano yung budget nyo sa isang buwan. Basta kami, ganun eh. Kasi yung mga sabon, shampoo, wala pa dun. Iba pa hindi sa bagay grocery no? Grocery din yun eh. Dito naman kasi pagdating sa sahod, monthly kasi yung sahod dito hindi siya kinsenas katapusan katulad sa Pilipinas. So yung normal na sinasahod dito, yung halimbawa sa average ka talaga yung minimum, sinasahod sa isang buwan is mga nasa 160,000 yen, 170, mga nasa ganon. Nakaltasan na yun ang tax kasi mataas yung tax. So parang mga ganon, mga 160,000 yen. Feeling ko mas nakakatipid na kami kasi sa bahay nagluluto. Unlike kasi nung dati nung nag-umpisa ako dito sa Japan, nag-aaral pa kasi ako noon. Nag-aaral ako sa araw, pagdating ng gabi, trabaho. Umaga natutulog ako, konti lang. Tapos yun, pasok ulit sa school. Tapos wala akong oras. Tapos mag-isa ako noon kasi bumukod na ako kay tita. Naalala ko nagagastos ko noon, mag-isa lang ako Umabot rin ako 60,000 yen sa pagkain. Kasi bumibili ako puro instant na. Tapos sa mga convenience store, syempre mas mahal yan Unlike sa bibili kang karne, lulutuin mo. Napakalaki na matitipid. Syempre nakadepende naman sa inyo yun kung paano kayo mag-budget. So yun lang. Kung meron kayong tanong, comment nyo lang sa baba. Subukan kong sagutin. Nagbabasa naman ako ng mga comment. Kung meron kayong mga gusto makita dito sa Japan, malaman kung paano sa pamumuhay namin is i-comment nyo lang dyan sa baba. Kung kaya ko gawa ng video, gagawa ko ng video. Nililista ko kasi yan
And yun, para tuloy-tuloy yung upload natin. Kung di ka pa nakasubscribe sa channel natin, syempre mag-subscribe ka na and hit nyo yung like button, mag-comment ka ng kahit ano dyan sa baba. Malaking tulong na yan sa akin. Isa na si Yokito. At naglakad-lakad na agad doon. Pakitokon! So yan, ganyan siya kalayo sa amin. Yukito! Tingnan niyo yung mga uwak dito. Parang maya lang dito yan. Kung saan nagkakalat. Kita. Naka-gloves pa yan. Oh. So siguro ano lang, mga 30 minutes lang kami dito tapos uwi na kami kasi ang lamig talaga. Ang sakit sa ilong ng hangin. Pero sa Yukito mainit siya kasi kulob siya dun sa galing siya sa bike eh. Tapos makapal to. Ito yung kanina, yung pinita ko sa inyo na parang kakanin nila dito sa Japan. Lagay natin tong ano. Matamis to, di ba? Lagay lang natin dyan. Hindi para no? Mukha siyang itsura na ano, barbecue, pero hindi. Di ba? Parang barbecue style, naka-stick kasi. Kain muna tayo. Wala, dumating na yung anak ko. Nakabalik ka na. Ito. Dahil tabang dahon. Yukito taberu? Yukito kun. Saan ba lapit tong ganito? Yung texture niya, Ano yan? Parang palitaw. Ha? ano ba yun? Binibenta tuwing Pasko? Ito bumbong. Kaya parang ganong klase siya, no? So yan, pagkalinggo, basta may oras kami, nilalabas namin siya kasi yung mismong daycare, yung sensei niya doon, anong sabi doon, babe? Tinatanong niya kung nilalabas ba natin siya kasi yung energy niya, sa sobrang dami niyang energy, parang hindi pwede sa bahay lang. Talagang pinagkakasya lang namin yung mga oras namin kasi linggo ngayon. So syempre, mamaya-maya konti, gabi na naman, tulog na kami. Yun na naman yung cycle. Pasok sa trabaho, kakain, matutulog, pasok ulit. Ganun yung buhay namin ng limang araw, pare-pareha. Sabado, linggo, grocery, laba, gala. Talagang binabudget lang namin yung oras namin sa isang araw. Kasi sa isang linggo, 2 araw lang yung rest day namin. Okay, so nagaya na rin umuwi si Yukito. Siguro dahil malamig. Ayaw na niya. And dito ko na siguro tatapusin tong video na to. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Diyan eh.